Kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon ng kinatawan mula dyan sa Las Piñas City, si Representative Mark Anthony Santos at siya ho ay Assistant Majority Floor Leader ng Kamara de Representantes. Mabatiin natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Congressman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga tagapakinig po natin. Mainit pong usapin ngayon yung mga pinapasok ng mga joint ventures ng gobyerno doon sa ilang private firm. Pero damay din sila kapag may mga pumapalpak na mga private firm dito ho sa mga joint ventures po na ito. Paano ho ba yung proseso, Congressman, doon sa mga pinapasok na ganitong joint ventures? Basically po, ang mga joint venture agreements, meron po tayo mga regulatory agencies like yung Local Water Utilities Administration na sila po ang inaalam po nila kung ang mga pinapasukang bang joint venture projects, lalong-lalo na yung mga local water districts, pwede po bang talagang maserbisyuhan ng mga kababayan natin ng maayos. Kagaya po na nangyari doon sa issue ng prime water. Hanggang ngayon po ay nahihirapan po ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Approximately mga 6 million consumers po ang hanggang ngayon ay hirap po. Alam niyo po, ang tubig ay human rights po yan, ang pagbigay po ng tubig eh. Mawala na po kayo ng kuryente, wag lang po tubig. So, kailangan reviewin ng Kongreso ang mga joint venture agreement at concession agreement ng mga private companies na nakikipag-kasunduan sa mga ahensya ng gobyerno. At the same time, doon sa mga, lalong-lalo na sa patubig, importante po yan, yung mga local water district. Congressman, itong mga kababayan ho natin, even dito sa amin, nakakatanggap din ho kami ng mga reklamo tungkol dun sa mga water concessionaire na hindi tumutupad o hindi nakakaganap ng kanila hong dapat ay ginagampanan na papel, kagaya ho ng walang dumadaloy. Pag maulan, walang tubig. Pagka napakainit ng panahon, wala rin tubig. So, kailan na lang meron. Ang kinakatiran ho nila, meron naman silang distribution, pero hindi ito yung purpose kung bakit tayo nagpapakabit ng gripo sa ating mga bahay. So, paano ho ito? Pwede kaya na magkaroon ng motu proprio investigation ang Kamara kahit walang direktang nagreklamo laban ho dito sa mga concessionaire po na ito? Magandang katanungan, sir, kasi nag-file na po tayo ng House Resolution to investigate hindi lang po yung prime water, kundi yung mga ibang water concessionaires po. At inaalamin po natin through the oversight function ng Kongreso kung talaga bang tumutupad sila doon sa mga kasunduan na pinirmahan nila doon sa joint venture agreements. At importante po ito. At ang ahensya po ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa mga concession agreements, ay yung tinatawag na Office of the Government Corporate Council. Sila po ang dapat mag-imbestiga dyan. At the same time, in aid of legislation, ang Kongreso po, kailangan ayusin po lahat ng mga concession agreement. Hindi lang po yung isang kumpanya na tinutukoy natin. At marami pang dapat reviewin doon sa mga concession agreements para naman po hindi mangyari ang nangyari doon sa prime water. Alright. Kong Santos, maliban po sa mga usapin po sa tubig, ano pa pong mga kumpanya na naka-joint venture po ngayon sa gobyerno yung mahalaga pong silipin rin po sa investigasyon? Siyempre, may mga complaints na inihain ang ating mga kababayan. Pero unahin natin siyempre yung talagang kailangan ng malutas ng bigyan ng solusyon ng ating pamahalaan yung kung paano ipaprioritize natin kung saan talaga. At yan, automatic naman po yan eh. Kasi hindi lang naman doon sa isang kumpanya, yung may mga reklamo na natatanggap ang mga ahensya ng gobyerno. And in fact, ang mga, sabi nga ng Malacanang, marami na silang mga reklamo na natanggap at yan re-reviewin nila
at pati yung mga regulatory agencies kagaya dito sa Metro Manila. Sino ba ang regulatory agency natin? I think MWSS, ang National Water, NWRB. Marami pong agencies kaya kailangan i-reviewin po. At if I'm not mistaken, meron pong, hindi ko po alam kasi bago lang po tayong congressman, meron pong tinatag or may itatatag na Water Department of Water, na kung saan yan lang ang gagawin niya, yung supply ng tubig sa ating mga kababayan. Right. Kung kanina nakapanayam din po namin si Kong Valeriano po ng Maynila. Tatanong din po namin sa inyo po itong mainit po ngayon na pinag-uusapan sa issue po ng mga mambabatas na sangkot umano sa mga controversial po na kontrata. Kung kayo pong tatanungin, kayo po ba ay may kaugnayan po or kontra po dito sa naging findings po ng gobyerno? Maganda ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos regarding dito sa mga issue ng mga kontrata. At alam niyo po, bilang neophyte congressman, opo, tayo po ay nakikinig doon sa mga sinasabi ng ating mga kasama sa Kongreso. At the same time, ang Pangulo, ang Executive Branch of Government, dapat po ay suportahan natin ang investigasyong ito at malaman natin kasi with impunity na minsan, kagaya po nung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, at talagang dapat suriin nating maigi yan. Okay naman po magkaroon ng mga kontrata, lalong-lalo na sa flood control, pero gaano ba ka-epektibo ito? At ang importante, hindi nasasayang ang pera ng gobyerno. Lahat naman may karapatan o mga kontrata, pero meron po kasing mga lugar na kung saan yung mga initiative po ng mga mambabatas natin, meron po mga kamag-anak sila na kumokontrata at nasa borderline po ng conflict of interest yan eh. At syempre ang isang mambabatas, meron siyang kahit paano ay may influensya sa mga gawain sa pamahalaan. At yan ang sakit ng pamahalaan ngayon. Yung mga ibang, lalong-lalo na yung mga bilyonaryong negosyanteng politiko, yan talagang ginagamit nila ang kanilang pwesto para makakuha ng magandang pabor sa gobyerno in the expense of our taxpayers po. Ayun. At least at yan ay dapat nga na matutukan pa itong iba yung issue na po na ito. At kami ho'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan para sa mga development po ng mga investigasyon dyan at iba pang mga aksyon dyan po sa panig ng Kamara. Maraming salamat po, Congressman. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Nakausap po natin mga kabombo ang kinatawan mula sa lungsod ng Las Piñas, si Representative Mark Anthony Santos, kaugnay ho nitong mga usapin, lalo na yung tungkol sa mga joint venture ng gobyerno sa ilang mga pribadong kumpanya.